Alright. Sumatin ho ang kapayapaan ng ating mahal na Panginoon Diyos, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Purihin po ang ating mahal na Panginoon Diyos. Ngayon po ay araw po ng Biyernes. Ayan. Ang kauna-unahang live broadcast po sa taong 2025, January 3, 2025. Ang programa pong mga tinig sa ilang ay nagpapatuloy po, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. At syempre, atin po munang sasabihin na yung lagi natin sinasabi na ang programa pong mga tinig sa ilang ay biblical na, historical pa, scientific na, may kasama pa pong timeline or good arrangement. Ayan. At sana hindi magloko ang ating internet, ano. Yan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan. At yung programa po ay tayo ho ay hindi nagtatayo ng relihiyon. Hindi pwede dahil meron na po tayong relihiyon na naka-establish na po noong panahon ng mga apostol. Ayan. At hindi rin ho tayo nagpapatawag ng pastor o kung ano paman, dahil meron na ho tayong pastor at meron na ho tayong mangangaral. Ang atin pong ginagawa sa panahon ho na ito ay atin pong ibalita yung magagandang balita po na nakasulat po sa Biblia. Ayan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan. Sa araw na ito, tayo ho ay live na magbabalita ho ng mga magagandang balita na nakasulat sa Biblia. Yan, ako po si Brother Vincent Cueva. Welcome po sa programang Mga Tinig sa Ilang. Ayan, Bible News Today. Ayan, kung meron ho kayo napapanood sa telebisyon, napakinggan po sa radyo, na meron pong nagbabalita, dito ho, ganun din ho. Meron din doon ho tayong ibabalita. Mainit-init na balita sa araw na ito. Tuwing Friday ho tayo ng alas 8 po ng gabi. Ayan. At kung ano lang ho oras na abutin tayo hanggang pumaubos natin yung ating pinag-aaralan. Ngayon po, ayan, ito na. Sisimulan na ho natin. Kagad-agad. Ayan po si Sis Amy Alfonso, kapwa natin yung Kristiyana, at sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa natin Kristiyano at Kristiyana. Ang ating pong pag-uusapan kung bakit Bethlehem at pasabsaban, ipinanganak po si Jesus Christ, ang ating mahal na Panginoong Hesus. Bakit ho kaya doon? Ano ho? Hindi ho ba tayo nagtataka? Hindi ho ba tayo napapaisip? Ano ho? Bakit kaya doon sa Bethlehem? At bakit sa pasabsaban? Ang mahal na Panginoong Hesus yan . Ano ba meron sa Bethlehem? At ano meron sa pasabsaban? Kung bakit doon ipinanganak ang ating mahal na Panginoong Hesus? Ganun lang po kadali ang ating binabalita sa araw na ito. Ayan, yung ating pong programa, hanggat maaari ho, ay paiksiin na lang natin para hindi ho masyadong mahaba, ano ho? Ayan, okay, start tayo. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, kasi ganito po yun. Ayan, bago pa pala yan, tayo ho muna ay magbalik tanaw doon sa nakaraan ng ating pinag-aralan tungkol po kay Jesus Christ, bakit ba, kung nararapat bang alalahanin at i-celebrate yung kapanganakan ni Jesus Christ, ano ho? Ayan. Kasi ang dami-dami ho mga mangangaral. Kuno, mga pastor, mabibigat po ng mga relihiyon, na talagang ayaw nilang maniwala na hindi daw ho nila siniselebrate yung araw ng kapanganakan ni Jesus Christ. Kaya sabi ko, nakakapagsalita ako ng hindi maganda kasi nakakapanginig po ng laman . Ano ho, na sasabihin, nangangaral ka sa maraming tao, nagsasalita ka ng salita ng Panginoon, tapos sasabihin mo, hindi daw sila nagsiselebrate ng kapanganakan ni Jesus Christ. Ang isineselebrate daw po nila, yung kamatayan. Very good po yun, tama ho yun. Kaya lang, huwag naman natin kalilimutan yung kanyang kapanganakan. Pambihira naman itong mga kapwa natin, mga tao, ano ho, na ganun po ang kanilang paniniwala. Meron ho ako nakita sa Facebook, bata. Ayun, tinuturuan ng mali. Hindi raw po, wala daw po letra por letra. Ganoon din po ang bagong taon, mga kumukontra sila .
Ano ho, yan po ay hindi tama. Wala hong, wala hong saysay ang mga ganong aral. Nandyan po si Brother Chandler Rodriguez po ng Hong Kong. Ayan, kapwa ho natin yung Kristiyano at sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa natin Kristiyano at Kristiyana. Ayan, God bless po Brother Chandler Rodriguez ng Hong Kong. Ayan, at kung sino pa po mga nandyan, mag-message po kayo. Napakahalaga po na kayo ay mabanggit na kapwa Kristiyano. Ayan, okay. Hindi ho pwede na hindi i-celebrate. Bakit? Kasi nga po ang mga anghel nagdiwang ho sila O basahin natin hindi kasi nila ito inuunawa, hindi nila binibigyan ng pansin. Ano ho, na ang mga anghel po, eto babasahin ko po sa Lucas pa rin. Sa Kapitulo 2, at ang talata po ay sisimulan po natin sa 14. Ito po ang sinabi ng mga anghel sa 13 po natin simulan. Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Ibig sabihin, meron ng anghel na nagbigay ng impormasyon dun sa mga pastol ng tupa, nakisama po ang malaking hukbo ng mga anghel galing sa langit. Ano ho ang ginawa nila? Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Kita nyo? Nagpuri sila sa Diyos at umaawit. Bakit? Ano nangyari? Ano sabi nila? Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Kita nyo, napakaliwanag ng sinasabi ng mga anghel sa kanilang awit na papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Kaya tama yung awit sa mga Katoliko Ano ba yung awit na yon? Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Babae naman. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kanyang kinalulugdan. Ayan, ganun po. Yung palang pagdating ni Jesus Christ, sabi nung mga anghel doon sa nagpapastol, sa Gis naman po, basahin natin. Naloko na. Ayan, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Kasi natatakot po yung mga nagpapastol dahil nakita nila ang anghel. Kaya sinabihan sila, huwag kayong matakot. Mayroon akong may dalang magandang balita na magdudulot sa inyo ng malaking kagalakan. Pag sinabi pong malaking kagalakan, ang ibang mga salita po dyan, ang ibang meaning po niyan ay malalim na kasiyahan. Masayang-masaya ang kanyang puso. Naglulukso ang kanyang puso sa tuwa at saya. Ayan, parang itbulaga yan Naloko na. Ganun po, ganyan dapat sineselebrate ang kapanganakan ni Jesus Christ. Huwag ko kayong maniniwala dyan sa mga taong nagsasabi na hindi daw sila nagse-celebrate ng kapanganakan ni Jesus Christ. Ang mga anghel nga nag-celebrate Umawit pa sila Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa ay kapayapaan, at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kanyang kinalulugdan. Ibig sabihin, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ang pagdating po ng ating mahal na Panginoong Hesus, nung siya po ay pinanganak ni Maria, meron ho siyang dala-dalang kapayapaan. Ayan, peace. May kapayapaan siyang dala. Kaya nga lagi natin sinasabi, sumaatin ho ang kapayapaan ng Panginoon Diyos, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano.
Kasi meron siyang dalang kapayapaan eh. Yan po ang napakaliit na dapat isipin ng mga tao na nagsasabi na hindi nila sineselebrate ang kapanganakan ni Jesus Christ. Ang liit-liit lang uunawain, hindi pa maunawaan. O ngayon, tatanungin, o kung hindi mo sineselebrate, hindi mo pala inaalaala o hindi mo sineselebrate, hindi mo rin inaalaala yung pagdating ng kapayapaan. Magdudulot po ng kapayapaan. Kaya nga ang awit eh, at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ayaw nyo pala ng kapayapaan eh. Nandyan po ang aking mahal na anak, si Bibialin. Nandyan din po si Brother RG Pineda. Diyan naman po yan sa Pampanga. Ayan, nandyan po si Brother Chandler. Nandyan po si Brother Epipanio Castillo. Diyan naman po yan sa Makati. Ayan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano yan. Ayan, welcome po mga kapatid si Brother RG Pineda. Nag-ano po ito na hindi siya na-notify yata. Hindi ko alam kapatid eh. Kung bakit hindi po na-notify kung pag tayo ay live. Ganun lang po kadali. Na kinakailangan po i-celebrate. Alalahanin ay i-celebrate ang kapanganakan ni Jesus Christ. Ayan, nandyan din po si Sis Opie Miranda. Diyan naman po yan sa Makati. Happy New Year 2025. Yan, ang kauna-unahan nating programa. Ano? Yan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, pag may narinig tayong pastor sa isang relihiyon na hindi nila sineselebrate o hindi nila inaalaala ang kapanganakan ng ating mahal na Panginoong Hesus, ay tawag ho dyan mga walang utang na loob sa ating mahal na Panginoon. Bakit? Kasi ini-ignore nila ang kapayapaan eh. Ayaw nila ng kapayapaan. Hindi namin sineselebrate ng kapayapaan. Parang ganun po lumalabas. Liit-liit lang naman na ipapagawa, hindi pa magawa-gawa. Kasi ang gusto nila, doon daw sa kamatayan. Oo nga, tama nga yung doon sa kamatayan. Very good nga yun. Kaya lang, hindi mangyayari yun kung hindi mo na siya ipapanganak. Bahagi yun eh. Isang programa yun eh. Bakit doon ka na sa kamatayan? Dapat isama mo naman yung kapanganakan ni Jesus Christ. Ang mali lang ito, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ang mali lang, December 25 lang dinadaos ang araw ng kapanganakan daw ni Jesus Christ. Yan po ang mali. Para sa atin, hindi lang. Ayan na, hindi ko sinasabing hindi December 25, kundi hindi lang December 25. Dapat isinasagawa ang araw ng kapanganakan ni Jesus Christ. Ang sinisimbolo ho niyan, araw ng kapayapaan. Dapat, araw-araw, kapayapaan. Ayan, kuha nyo na po mga kapatid. Ganun lang po kadali. Araw-araw dapat kapayapaan. Hindi po ako nag-iimbento. Sinabi po yun ng mga anghel. Inaawit na nga natin eh. Papuri daw sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kanyang kinalulugdan. As simple as that. Ayan. Kaya, ang December 25, hayaan na ho natin yun. Kinukuha pa natin yung mga bagay na inimbento ni Pope Julius ng Roman Empire East at saka ni Bishop si Bishop Valentin. Si Valentin tuloy. si Saint Nicholas, Bishop from Myra ng Turkey. Ayan, Bishop si Saint Nicholas. Panahon pa po yan ng Roman Empire na East. Ang ginawa ho ng Roman Empire na West, kanina na po ng ginawang opisyal yan. Na December 25 daw po pinanganak si Jesus Christ. O hayaan na natin kung yan ang gusto niya. Basta sa ating puso, si Jesus Christ, dapat hindi lang December 25 inaalaala at isineselebrate. Hindi naman ho sa pamamagitan ng pagbibigay ng regalo, mag-iinuman, magkakainan, magpa-party-party, etc. Kasi hindi ho nakukuha sa ganon. Saan po nakukuha yun? Yung pananampalataya pa rin kay Jesus Christ, ang pag-alaala sa Kanya, yun ang gusto niya eh. Yan ang gusto ng ating mahal na Panginoong Hesus. Dapat, inaalaala yun. Huwag natin pababayaan. Kaya nga tayo po, araw-araw sa atin, kapayapaan. Hindi ho natin babanggitin araw-araw Pasko, hindi. Araw-araw, kapayapaan.
Kaya nga sa Apocalypse may nakalagay na araw ng Panginoon. Ano ho, mga kapatid? Kalimutan na natin yung mga sino man nag-invento na yan, basta't ang puso natin, tayo ho ay sa puso natin at alam natin ang ating ginagawa. Hindi lang po December 25. Ganon din po ang bagong taon. Dapat ho yan, sineselebrate yan at inaalala. Ayan, hindi ho yan malaking kasalanan. Dahil wala pong ganon sa Biblia na hindi mo naman dapat kailangang i-celebrate. Kaya si Brother Reg Spornente, humihingi ng pasabog. Saka na ho muna yon kasi meron ho tayong, meron ho nag-advise sa atin na wala na tayong pinagkaiba sa kanya. So sabi ni Sis Emmy Alfonso, so yung December 25, pwede din bro? Pwede! Maaari! Kaya nga sabi ko, at aking ibinabalita, halimbawa kapitbahay mo, halimbawa teacher, ano po, napasalubong mo sa daanan, binati ka na, ay, Merry Christmas, ano po isasagot mo? Che? Ganun ba? He? Ganun ba? Bawian mo rin, Merry Christmas din po. Bawian mo rin. Nagkasala ka ba nun? Sumasampalataya ka ba sa ginawa niya na December 25? Ang Panginoon po ang nakakaalam kung ano po ang laman ng iyong puso. Tayo po ay mga Kristiyanong matatalino. Hindi na huubra sa atin yon. Ang mga ganung bagay. Wala na yun. Hindi na yun uubra sa atin dahil meron na tayong Jesus Christ. Alam na natin yan Maging sa pagkain, ganun din. Kaya pwede pong i-celebrate ng December 25. Pwede rin. Pag December 24, i-celebrate na agad. December 25, 26, 27, 28, hanggang sa matapos ang taon. Dapat i-celebrate ang araw ng kapayapaan. Hindi po araw ng Pasko. Araw ng kapayapaan. Nandiyan po si Kadios. Ayan, good evening po, fellow Christians. Sabi po niya. Ayan, mga kapwa po natin yung Kristiyano. At sa lahat po ng kanyang mahal sa buhay. Ganun po dapat ang Kristiyano. Kasi kaya ko nga ho ibinabalita palagi na ang Kristiyano, matalino ho yan. Tayo ho ay nag-aabang ng pagdating po ni Jesus Christ. Kasi ano naman gagawin natin dito? Yan sa brother sabi po ni Brother Ivanyo Castillo, mahina ang signal. Ayan, baka po dyan sa iyo yung kapatid. Yung mahina ang signal. Ayan. Kaya tuloy lang ho. Andyan po si Brother Chrysler Ocampo. Ayan, tatlo na ho yung mga taga Pampanga. Si Brother Chrysler Ocampo, kapwa ho natin yung Kristiyano, at sa lahat po ng kanyang mahal sa buhay. Andyan po si Brother Chandler, at saka si Brother RG Pineda, mga taga Pampanga po yan. Andyan din po si Brother Lucio Earl, yan, kapwa rin ho yan nating Kristiyano. At sa lahat po ng kanyang mahal sa buhay, kapwa nating Kristiyano at Kristiyana, maraming salamat kapatid. Ayan. Andyan po kayo lahat, lagi nagsumusuporta sa programa. Nandiyan kayo palagi. Ayan, tuwa po yung ating nagkakaroon tayo ng katuwaan sa puso. Ayan. Sabi ni Brother Chrysler pala ay si Choco Boy lang ang nakakaalam ng laman ng kanyang kala ko kung ano. Naloko na. Ayan. Ayan. Ayan mga kapatid Ayun, relax lang tayo, kalma lang. Kahit nasabihan sa kayo na happy Merry Christmas po. Merry Christmas din. Ayan. At ang alaman naman ng puso natin, ang Panginoon na nakakaalam yan kasi nga tayo ay mga matatalinong Kristiyano. Alam na natin yan. Dahil sa mundong itong ginagalawan natin, ay hindi talaga yan maiiwasan dahil marami tayong mga kasama dito na namumuhay na hindi pa ho sapat ang kaalaman. Pero pag sa isang matalinong Kristiyano, pag sinabihan kang Merry Christmas, Merry Christmas din, o hindi ka nagkakasala doon. Bakit? Hindi ka naman sumasamba sa ano nila Ang atin pong ay isinasagawa, mga kapatid, tayo ho ay dapat araw-araw kapayapaan. Tandaan po natin mga kapatid yan, ang aking ibinabalita, dapat araw-araw kapayapaan. Yung ipinanganak po si Jesus Christ, kapayapaan po ang dulot noon. Yan, sabi po niya sa Jerusalem, hindi raw ho tinanggap
ng Jerusalem, dumating na kapayapaan. Ayan, ano mangyayari? O, magulo ang Jerusalem, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan. Okay, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, maya-maya ko ng konti. Punta naman tayo sa ating paksa na ating pag-aaralan. Tungkol naman po kung bakit sa Bethlehem ipinanganak si Jesus Christ. Ano ho? At bakit ho sa pasabsaban? Ba't kaya ganun? Ano kaya meron? Ano kaya sinisimbolo ng mga yan? Ano ho? Ano kaya ang sinisimbolo ng lahat ng yan kung bakit doon pinanganak si Jesus Christ? Okay. Ayan. Inaayos ko lang po itong aking babasahin. Sabi po ng mahal na Panginoong Hesus, nung makita po niya ang Jerusalem, sabi po niya dito sa Lucas po, 19, 41 hanggang 45 po, mga kapatid. O 44. Ito po ang sabi niya, sabi ng mahal na Panginoon, nang malapit na siya sa Jerusalem, at natatanaw na niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway, palilibutan kanila at gigipitin sa kabi-kabila. Ayan, kasi si Jesus Christ dumating Siya nga si kapayapaan Hindi siya pinansin. O ano ba ang kapalit? Ano ba ang kabaliktaran ng hindi kapayapaan? Hindi kaguluhan, magulo, hindi payapa. Kaya sa mga nagsasabi na hindi daw nila inaalaala at sineselebrate ang araw ng kapanganakan ni Jesus Christ, meaning, hindi nila tinatanggap ang kapayapaan. Napakaliit lang ng hinihingi, tapos hindi pa magawa. Ano ho, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano? Sige, tuloy na ho tayo sa ating isa pang paksa at ibabalita sa araw na ito kung bakit po si Jesus Christ sa Bethlehem ipinanganak. Bakit doon? Ang simpleng sagot po dyan, kasi wala nang pwesto. Ano ho? Basahin nga natin sa aklat po ni Dr. Lucas sa 2 para ho magkaroon tayo ng ayan. Dito ho sa 2, sa 6 na po tayo magsisimula. Habang sila ay nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganak ni Maria. Galing ho kasi sila sa Galilea. Ano ho? Sa Nazaret. Sa 4 pa lang, mula sa Nazaret, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem, na bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya ay mula sa angkan ni David. Kasama na niyang umuwi upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa, na nooy nagdadalang tao. Habang sila nasa Bethlehem, Bethlehem po sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki, binalot niya sa lampi ng sanggol at iniga sa isang sapsaban, sapagkat wala nang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Ibig sabihin, sa madaling salita, wala nang pwesto. Kaya sa pasabsaban. Nandyan din po si Brother Enteng Sayote. Ayan, good evening po kapatid. Long time no hear at saka no see dyan sa iyo. Brother Enteng Sayote. Yan po ang simple lang Ano ho? Napakasimpleng inilagay ng Biblia na wala ng pwesto o hotel o wala ng apartment or kung ano pa mang bahay panuluyan, kasi census pa maraming tao. Ayan, yan po yung simple lang. Pero mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, kung atin pong aalamin sa Biblia, meron pong ibig sabihin talaga yon kung bakit ho
sa Bethlehem ipinanganak si Jesus Christ. Ayan. Okay. Ngayon, basahin muna natin itong hula. Kasi may hula na yan eh. Meron ng propesiya tungkol po kay Jesus Christ. Kung saan siya ipapanganak. Kaya dapat yung propesiya na yon, dapat yan masunod. Hindi pwedeng magiba yan, hindi pwedeng masira. Ito po, basahin natin sa aklat po ni Propeta Mikas. Sa 5 po. Simulan natin sa 1, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan. Sabi dito, mga taga Jerusalem. Mikas po 5, 1 hanggang 2. Mga taga Jerusalem, tipunin ninyo ang inyong mga hukbo, sapagkat kinubkob na tayo ng mga kaaway. Sinalakay na nila ang pinuno ng Israel. Yan po yung binanggit ni Propeta Mikas. Yan. Ibig sabihin, maghanda, mag-ready. Dahil may kukubkob sa kanila. Ayan, sinasalakay sila eh. Okay. Sa 2, sinabi ng Panginoon, ngunit, doon po sa ano po doon po sa sinabi na sa mga taga Jerusalem. Yan. Ngunit, ikaw, Bethlehem, Ephrata. Ayan, ibig sabihin, binukod siya, no? Ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata. Bagamat, pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa nung una, noong unang panahon pa. O, ayan. Meron pong hula kay sa aklat po ni Propeta Mika sa 5:1 hanggang 2 na meron pong kukubkob. Ito po yung history kinukukubkubin sila eh. Kaya ready na. Yung Jerusalem na yan, ay malapit lang naman yan sa Bethlehem. Kaya lang, yung Bethlehem, natatawa agad ako kasi related ito sa ang dating daan eh. Yung Bethlehem, ang sabi po doon, bagamat pinakamaliit ka. Kasi maliit lang naman talaga ang Bethlehem eh. Maliit lang siya eh. Sa angkan po ni Huda, maliit lang po ang Bethlehem. Ayan. Ngayon, ang sabi po ni Propeta Mikas, doon sa kanya magmumula ang magiging pinuno. Ayan. Ang kanya palang pinanggalingan ay pinagmulan ay buhat pa nung una. Noong unang panahon pa. Ibig sabihin, ito po ito po yung propesiya na dapat matupad. Ayan, okay. O ngayon, aklat po ni Propeta Mikas po ang binasa natin. Yan, dyan po si Brother Jason Gulong. Ayan, magandang gabi po, kapatid. Ayan, mga kapwa nating Kristiyano yan, at sa lahat po ng kanilang mga mahal sa buhay, mga kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Ayan, sige po, welcome po kayo mga kapatid. Okay. O ngayon, meron pong pangyayari sa Biblia na itong si Haring Herodes, ay gusto pong patayin. Nung ipinanganak na po si Jesus Christ, gusto ho siyang patayin eh. Gusto siyang, tapos may dumating pa ho na tatlong, sabi ng Katoliko, tatlong hari, may tatlong haring nagsidalaw. Ayan. Ayan. Okay. Teka lang. Ngayon, itong babasahin natin sa Mateo, mga kapatid. Panahon, sa 2 po, sa 2. Panahon ng pag-aari ni Herodes sa Judea. Ayan. Nang ipinanganak si Jesus sa Bethlehem, may mga pantas mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Ayan, nagtanong sila na saan ang ipapanganak ang hari ng mga Hudyo. Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin. Kaya
Naparito kami upang siya'y sambahin. Ayan, sasambahin siya, no? Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kasi dumating na po ang ang Kristo. Ayan. O ngayon, ano ginawa po ni Haring Herodes? Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan, yung mga abogado. Ito po yung mga biyasa sa lumang tipan. Biyasa sa kautusan ni Moises at biyasa sa lumang tipan sa mga propeta. Kaya tinipon ho yun ni Haring Herodes para tanungin niya saan daw ba ipapanganak ang hari ng Israel. Ano po? Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Ayan, ito na yung binasa natin kanina sa aklat po ni Propeta Mikas. Tumugon sila sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. So, ayos na mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, na na-establish natin yung talagang propesya bakit sa Bethlehem ipinanganak si Jesus Christ. Bakit sa Bethlehem? Kasi nga po, dahil yun ang propesya, yun ang hula na kailangan matupad, dapat sa Bethlehem. Yan. Okay. O ngayon, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ano ba yung Bethlehem? Ano ba meron dyan? Sabi po ng binasa natin, maliit lang po siya. At ilan lang po ang mga tao na nanirahan dyan sa Bethlehem. Ayan. At pagkatapos, dyan po tago yung mga alagang hayop, mga tupa. Kasi maliit lang naman po siya eh. Kunti lang naman po ang naninirahan dyan. Ibig sabihin, kunti lang po ang populasyon dyan sa Bethlehem. Sabi po ng Biblia, hindi ho ako nagsabi niyan. Maliit lang daw po siya. Maliit lang siya na bayan at kukunti lang po ang naninirahan doon. Ang karamihan mo doon, mga alagang hayop at mga tupa. Yun ang question. Bakit doon pumunta si Jesus Christ? Bakit doon siya pinanganak? Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Kaya ano kaya meron, ano? Bakit kaya pinanganak si Jesus Christ doon sa liblib na lugar? Liblib na lugar po yun. Kunti lang ang mga tao eh. Ayan, okay. O ngayon, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, bakit kaya doon? Kasi ganito po yun. It's a top secret. Ayan, kailangan sikreto lang ang pagkakapanganak kay Jesus Christ. Hindi po alam ng iba to. Wala hong nagbibigay sa ibang mga reliyon na impormasyon tungkol dito. Meron naman siguro pero hindi lang nating narinig. Ayan. 3 pantas po yun, Sis Amy Alfonso. Sabi po ng Biblia. 3 wise men. Mga matatalino po yun. Sa aking pagkakala, mga astronomer yata sila. Magaling magbasa ng sa mga bituin. Mga astronomer sila. Sa aking pagkakaalam Ayan, kung sa ating panahon pag-uusapan, mga astronomer sila. Magaling sila magbasa. 3 wise men. Ayan. Doon po pinanganak si Jesus Christ sa Bethlehem. Unang-una, siyempre doon ang hula. Una, sabi ng Biblia, ay wala ng bahay panuluyan. Ang katotohanan, isa pang dahilan, kasi nga po, yun ang hula na dapat masunod. Pero mayroon pang higit. O hindi naman higit po. Ayan, meron pang isa. Ayan, na bakit doon sa Bethlehem? Kasi sikreto po. Dapat isikreto ang pagdating po ng Misayas. Hindi po pwedeng mabulgar. Hindi po pwedeng malaman ng marami. Kaya nga doon siya dapat ipapanganak sa kakaunti lang ang tao. Ayan. Bakit kaya? Ba't kaya ganun? Ba't yun ang ginawa ng Panginoon na kunti lang ang makakaalam kung bakit doon ipinanganak ang Panginoong Jesucristo. Kasi nga po ganito yan. Kukwento ko na lang po kasi para mabilis lang po tayo. Kasi nga po pinagtatangkaan po kasi ang buhay talaga ng ating mahal na Panginoong Hesus. Ito po
sa 3 po ng Henesis, meron pong sumpa ang Panginoon eh. Doon sa babae at saka sa ahas. Balik na naman tayo dito sa pinakadulon-dulo. Ayan, sabi ng Panginoon, ikaw at ang babae ay aking pag-aalitin o pag-aawayin. Siya ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Yan po yung hula, yan po yung sinabi ng Panginoon na kinakailangan din naman na matupad. Kaya eto na. Ang Panginoong Hesus po, kinakailangan hadlangan po ni Satanas ang kanyang pagdating. Kinakailangan yung lahi na panggagalingan niya, yung kanyang lahi, magmula pa lang kay Ruth. Ayan, sa aklat ni Ruth, mababasa nyo po yan. Sa aklat ni Ruth, sa Lumang Tipan. At saka si Boaz. Ano po? Ayan, marami po dong mga impormasyon na maraming hadlang na naganap. Hanggang sa ipinanganak po si Haring David. Ano ho? Hanggang sa ipinanganak, hanggang sa naging hari si Haring David, hanggang sa si Haring David ay nakakita ng babae na naliligo. Si Bathsheba. Okay? Dahil siya ay hari, kinuha niya yung babae. Ayan. Yung pala ay asawa siya ni Urias. Okay? O ngayon, ano nangyari? Sinipingan niya ni Haring David. At nagdalang tao si Bathsheba. O ngayon, sinabihan siya ng isang propeta na si Propeta Nathan na mali ang kanyang ginawa. At eto, nagkaroon siya ng kasalanan sa Panginoon. Ano ho? Nagsisi si Haring David hanggang sa na ilabas po yung bata. Eh may sakit po yung bata. Si Haring David ngayon, habang may sakit yung bata, siya po ay nag-aayuno. Hanggang sa nalaman ho niya na patay ng bata, siya po ay nag-alis ng pag-aayuno at nagsaya. Kasi nasa Panginoon na. Hanggang sa itong si Bathsheba ay nagtuluyan na nga sila at naipanganak naman po si Haring Solomon. Ayan, mayroon din po mga paghadlang na ginagawa dyan si Satanas. Kasi nga po, hinahadlangan talaga ang pagdating ng Misayas. Bakit? Kasi nga po may hula na sa Biblia. Basahin natin. Sa aklat po ng Deuteronomio, mga kapatid, at mga kapwa Kristiyano, meron kasing hula sa 18 po ng Deuteronomio. Ito po ang ating mababasa sa 18. Ayan. At ang talata po ay 15. Ito po ang ating mababasa. Palilitawin sa iyo ng Panginoong Diyos, ang isang propeta sa gitna ninyo. Sa iyong mga kapatid na gaya ko, sa kanya kayo makikinig. 16. Ayon sa lahat ng iyong ninasa sa Panginoong mong Diyos. Ayan, okay, hanggang doon na po sa 15. Masyadong mahaba po Ayan, meron pong hula sa Biblia tungkol dyan sa ating mahal na Panginoong Hesus na lilitaw talaga siya. Ayan, okay. Ngayon, balik tayo sa Bethlehem. Ngayon, dito sa Bethlehem, maliit lang po ito. Maliit na bayan. Kaunti lang po ang mga naninirahan. Kaya doon po ipinanganak si Jesus Christ. At yun po ang hula ng Biblia tungkol sa kanya. Kaya dapat doon talaga ipanganak. Kasi nga po, meron pang isa na hula kay Jesus Christ tungkol dyan na kinakailangan magtugma-tugma lahat ho yun. Bakit sa Bethlehem? At ito po ay inangkin ng ating dating tagapagturo. Nakakalungkot, babanggitin ko po si Brother Eli Soriano. Talaga hong inangkin niya ito Ito po ang nakasulat, babasahin ko po Ito rin po ang karugtong niyan. Ayan. Dito po sa isang aklat ng Ecclesiastes po. 9. At ang talata po ay 14. Ayan. Teka muna. Ayusin ko lang para maganda.
hanggang 15 po. Yan, tandaan lang tayo. Inom lang ako tubig. O, basa tayo. Tandaan ho natin, meron tayong binasa kanina, aklat po ni Propeta Mikas sa 5, 1-2. Tapos sa Mateo, sa 2 din po, doon sa kay Haring Herodes. Tapos yung 3 wise men. Nagtanong po si Haring Herodes kung saan ipapanganak yung Kristo. Ano ho? Alam po ng mga tagapagturo ng kautusan yan kasi mga abogado yan O, ito pa ho. Sa Ecclesiastes po 14 hanggang 15. 9:14 hanggang 15. Nagkaroon ng maliit na bayan. Tugma ito. At ilan ang tao sa loob niyaon. At may dumating na dakilang hari laban doon. Ito po yung kukubkubin na sila. At kumukubkob o kumubkob at nagtayo ng mga malaking tanggulan laban doon. May nasumpungan nga roong isang dukhang pantas na lalaki at iniligtas niya ang kanyang karunungan ang bayan. Gayon may walang umaalaala sa dukhang lalaking yaon. Magandang gabi po, Brother Oscar Vargas. Ayan po, ang kapwa rin po natin yung Kristiyano at sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay. Kapwa natin Kristiyano at Kristiyana. Yan po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano yung sagot. Doon po sa Bethlehem. Kung bakit po sa Bethlehem pinanganak si Jesus Christ, kasi nga po, kinakailangan po talagang maitago siya. Kasi nga po, si Satanas, sinahunting siya para patayin. Wala pa pong, sa lahi pa lang po yung lahi pa lang, kinakailangan mapigilan po niya ang pagdating ng Kristo, ang pagdating ng Misayas. Kaya ginagawan talaga niya ng paraan. Bakit niya alam? Bakit niya alam yon? Kasi nga po, alam talaga niya, kasi sinabihan siya ng Panginoon Diyos Ano ho? Doon pa lang sa binasa natin kanina sa Genesis. Ayan. Na, kinakailangan mapigilan niya ang pagdating ng Kristo. Dumating pa rin si Jesus Christ. Kaya, wala na siyang magawa. Kahit ano pa gawin niya, na ipanganak na si Jesus Christ. At, nung nagpasimula nung si Jesus Christ ay ipinanganak, mayroong tatlong mga astronomer, yung wise men, 3 wise men, inaabangan ni Haring Herodes para iulat sa kanya kung saan ang Kristo. Lumis po ng daanan itong tatlo. Kaya ang ginawa niya, nagtanong na lang siya sa mga tagapagturo ng kautusan kung saan ipapanganak sa Bethlehem. Kaya pinatay niya ang mga bata. Wala na po si Jesus Christ doon. Dinala na sa Ehipto. Kaya, nung matapos na ang panahon ni Herodes the Great, matapos na, at wala na siya, saka palang bumalik po ang Panginoong Jesucristo at dumiretso na sila sa Galilea. Ayan, doon na ho sila nanirahan sa Nazareth. Doon na ho lumaki si Jesus Christ. Yun din po ang ibig sabihin yung kailangang maisikreto lang siya. Tingnan nyo lang po Kaya pagdating po ni Jesus Christ, dyan sa Nazareth, hindi siya kilala. O dyan sa Jerusalem. Maging po ang best friend ni Felipe na isang apostol. Ano ho? Ang kanyang kaibigan na si Nathaniel. Binalitaan niya tungkol sa Misayas. Ang sabi po ni Nathaniel, meron bang pwedeng manggaling sa Nazareth? Kasi ganito po yun Basahin na lang ho natin sa Juan. Para meron tayong referensya mga kapatid. Kaya hindi ho nila alam nahihirapan sila Kung saan ba talaga ipapanganak kung saan ba galing talaga ang Misayas. Ito Dito po sa isang talata. Ayan. Sa Juan 1. Sa 45 na ho tayo magsisimula. Nakita ni Felipe si Nathaniel at sinabi niya dito, natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises.
sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan. Yung nga po yung Deuteronomio 18:15. At gayon din ng mga propeta. Siya ay si Jesus na taga Nazaret, na anak ni Jose. 46. May mabuti bang maaaring magmula sa Nazaret? Tanong ni Nathaniel. Sumagot si Felipe, halika tingnan mo. Kasi alam nila, sa Bethlehem ang gagaling. Doon ipapanganak. Sa Nazaret po dumiretso Doon na po lumaki. Kaya ang alam nila, sa Nazaret. Taga Nazaret si Jesus Christ, doon din ipinapanganak. Kaya nga po top secret talaga yan. Isinisikreto talaga yan. At, kagustuhan po ng Panginoon Diyos yun. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan. Dito po, basahin po natin ang sinabi ng Panginoon sa Lucas 10:21. Ito po ang sabi ng mahal na Panginoong Hesus. Ayan, yun na po akong tubig. Opo, 3 wise men po Tatlong ano po yun, 3 matatalino. Sa English po, basahin natin mamaya. Ayan. Okay. Sa Lucas po, 10:21 hanggang 22, ito po ang ating mababasa. Ayusin ko lang po, medyo maano lang. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng kagalakan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sinabi niya, "Salamat sa iyo, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at sa matatalino ang mga bagay na ito. Ngunit inihayag mo sa mga walang muwang, O Ama, sapagkat ganoon nga ang nais mong mangyari." Ayan. Yun po ang gusto ng Panginoon, kailangan mailihim yan. Yung pagdating ng Misayas. Kaya may mga ginagawa si Jesus Christ na ayaw niyang ipagsabi kung sino siya. Lalong-lalo na po doon sa kay Pedro, sa mga apostol. Ito po ang sabi, kasi ito yung sinabi ng Panginoon sa mga apostol. Sa Mateo 16 po, basahin natin. Ayan.